Ikinagulat ng marami ang biglaang pagpanaw ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Kaugnay niyan, kunan natin ng reaksyon ang batikang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, si Ginoong Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Sorry. Sige lang po, sir. Magandang gabi, Jack. Opo. Ninya, long time no see. Yes, sir. Long time no see. Pero sir, ito na. Sir, anin natin ito na. Seryoso. Sir, ano muna naging reaction niyo po nung nakarating sa inyo yung balita nga? Nauna sinabi unconscious, then eventually sinabi na nga ay pumanaw na si Yusek Cabral. Sir, nagulat ho ba kayo sa balitang yan? Well, katulad nga nung ating usapan ng isang araw, talagang napaka-eventful nitong taong ito. Patapos na. Meron pang nangyaring ganito. Di ba? Parang talo pa, with all due respect do sa pumanaw, parang talo pa yung isang mini-series sa Netflix or sa Amazon Prime nito mga nangyayari sa ating bansa. Di ba? Kaya kanina, kausap ko si Secretary John B. Cremulya, ayun nga, ang sabi ko sa kanya ay kinakailangan dito ng mapuspusang investigasyon. Dahil kahit yung initial investigation nyo, ito ay isang suicide, kinakailangan lahat ng angles ay ma-explore at masarhan. Dahil alam mo naman, dahil sa konteksto, maraming mga conspiracy theory ang pwedeng pumasok. Ngayon pa lang ang dami nang lumalabas Isa-isahin Diba? na po natin, Ginoong Ronald Llamas, yung mga conspiracies. Kasi nga hindi nga ito maiwasan. Parang mahirap tanggapin ng ilan sa mga nakakakilala nga raw sa kanya, or even if you read the news, ang alam po ay meron pa siyang soundbite na takot siya sa heights. Hindi Yes. ba? Parang this is something na somebody na takot sa heights, bakit mo naman to magmumuni-muni gagawin, di ba? So, meron pang conspiracy na kesyo, baka hindi raw siya yun. Okay, so medyo kahina-hinala nga po talaga ang timing ng kanyang pagpanaw. Gayon nasa kasagsakan po tayo ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Yes, lalo na, ang alam ko, ay kakasuhan na siya next week. Dahil napakahalaga ng role niya dito sa corruption investigation na ito. Dahil siya yung head ng planning for a long time. At bilang head ng planning, ikaw yung nakakaalam dito sa mga projects na ito. Mismo nga si Senate President Tito Soto, ang sabi niya before, ay kinausap siya dati nito si Yusek Cabral para magpasok ng 500 million na insertions niya sa NEP. Bago pa magawa ang NEP, nire-request na siya nitong Yusek Cabral na ipasok yung kanyang gustong mga proyekto. Hindi ito after the NEP, before, habang ginagawa pa lang. Kaya napaka-powerful nito si Yusek Cabral sa usapin ng mga proyekto ng DPWH. At alam naman natin, DPWH ay ikalawa sa pinakamalaking departamento sa buong gobyerno. Kaya yung kanyang role dito sa mga tao na nalilink sa corruption ay napakahalaga. No? At nung hiningi siya para humarap sa ICI, ay hindi siya pumunta. No, hindi siya pumunta. At pero yung konteksto nitong kanyang pagpanaw ay at the very least ay nakakast ng shadow dito sa mga investigasyon, no? Bakit ngayon? Tapos sabi nga ni Ninya, may interview siya na ang greatest fear niya ay heights. No? Bakit andun siya sa tabi ng isang bangin? Di ba? Tapos sabi ng kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak, in good spirits naman daw siya nung araw na yon, no? So mahalaga matanggal lahat ng elemento ng mga pagdududa dito. Kaya malaki yung trabaho ngayon ng gobyerno. Ang problema, sa simula pa lang nagka-problema na. Dahil yung mga pulis na nag-imbestiga o yung unang first responders na dumating, hindi ito tinrato ng maayos, no? Hindi nila sinecure yung area. Tapos yung mga gadgets at saka cellphone, sinoli nila sa pamilya imbis na isinecure nila. Oo nga po. So kaya na-relieve sila sa kanilang mga posisyon. Nirelieve sila ni Secretary John B. Cremulya dahil very basic yun Dapat tinrato nila ito na isang extraordinaryong kaso dahil sa konteksto.
no, nung kinakasadlakan ni Yusek Cabral, no? Kaya lalong dadami yung mga suspicion dito dahil do sa initial na pagkakamali ng mga kapulisan. Opo. Kaya dapat bawiin nila yan. Oo. Halimbawa, ngayon, gusto nilang i-autopsy, ayaw daw ng pamilya. Oo nga po. Dapat isampina nila. May subpoena powers ang CIDG para i-autopsy yung bangkay. Una, para masigurado na siya ngayon. At ikalawa, makita ano ba yung sanhi ng kanyang pagkamatay. Oo. Et cetera, et cetera. Eto, Sir So Ron. maraming dapat gawin Oo. yung gobyerno, ang kapulisan, para matanggal yung mga duda sa mga tao. Sir Ronald, ito, I don't know kung kayang sagutin mo ngayon or kahit wag ka siguro magbigay ng names, pero who would benefit most pag nawala si Yusek Cabral sa equation? Well, I'm not sure specifically, pero ang pwede kasing sabihin ng mga iba, yung mga kakasuhan, ay ang ididiin lang nila si Cabral dahil pumanaw na. So, yung bangkay ang magiging fall guy. No? Hindi malayong gawin yon. Wala kaming kinalaman dyan. May kinalaman dyan si Yusek Cabral. No? Paano makakasagot si Yusek Cabral? Kaya mahalaga, lahat ng mga papeles na pinirmahan ni Yusek Cabral for almost a decade sa DPWH ay kunin at pag-aralang maigi ng ombudsman, no? Lahat ng pinirmahan niya, no? Para makita sino ba talaga yung nakinabang, no? Dito sa kanyang pagiging head ng planning. Well, isa nga sa mga notable na mga isiniwalat ng impormasyon yung 50 billion na proyekto diyan sa Davao, no? Kay Ni Pulong Congressman Duterte. Pulong Duterte, oo. Kaya lang yan, tip of the iceberg pa yan, marami pa yan. Dahil undersecretary na siya nung panahon ni President Digong na mahigit 13,000 flood control projects ang nangyari. Oo. No, 13,000 yun nung panahon ni Digong. Tapos dumami pa ngayong panahon ni BBM. So talagang dapat busisiin ng gusto. Extraordinary investigation ang kailangan dyan. Forensic investigation. Lahat kailangan kunin nila yung mga digital na trail ni Cabral. No? Sino ba ang kanyang mga kausap? Sa email, sa kanyang telepono, sa kanyang laptop, sa kanyang iPad, lahat yan. Lahat yan ay pwedeng balikan Kahit nabura na yan, pwede yung buksan. Oo, and ng mga IT companies. Ng DICT or ng CICC, kaya nila raw buksan yan Yes. Pero sir, ito provided, kasi nga, di ba, kinuha kagad yung cellphone. Provided na yun talaga yung cellphone na lulutang eventually. Di ba? I mean, let's face it, Sir Ronald, sobrang dami na ngayon ng mga angles na, pwede, may lumutang na cellphone. Sino makapagpatunay na yun na cellphone ni Cabral? Paano kung may ibang phone na dumating? Di ba? Pero I'm sure alam ng mga tao ang cellphone number niya. And from there, the DICT can actually trace that. Yes. Kahit na nga wala yung cellphone, di ba? Kaya Pero nga. sila kagaling ngayon, kaya nila i-trace. Kaya ingat ho tayong lahat. Kaya nga, Kasi di ba? lahat ng text messages kaya nyo nila. ay kaya nila yung ililabas. Oo. Well, but So, Jack, ingat ka, Jack. Oo, Jack, ingat ka lang. Kayo din, sir, Oo. ingat kayo. So, sa tingin niyo po ba, sir, ay may mga puwersa na nagpe-pressure kay Yusek Cabral para pigilan siya sa pagsasabi ng katotohanan sa iskandalong ito ng flood control? I'm sure meron. No? Dahil nga, inuulit ko, siya yung linchpin dito sa sindikato, sa DPWH. Pwede na ba tawagin sindikato? No? Dahil mas malaki ang kita nila kaysa sa mga ordinaryong sindikato Hundreds of billions So, siya yung linchpin. Siya yung pandyan Siya yung nakakaalam. Literally where the skeletons are buried. No? Kaya kailangan talaga na imbestigahan lahat ng kanyang pinirmahan. Lahat ng kanyang mga kausap. No? Lahat ng kanyang halimbawa, yan, tumestigo na si Senate President Tito Soto na kinausap siya mismo ni Cabral para magpasok ng 500 million sa NEP. Sino pa yung mga ganyan? No? Sino pa yung mga ganyan? No? Buti na lang, hindi siya pumayag. Oo nga. Kaya niya sinabi. Yung pumayag. Oo. O alangan ng mga aminin nila yun, di ba? di ba? Yes, Kailangan yes. i-trace yun. Opo. May info po ba kayo kung ba't siya nasa Baguio?
Taga doon ba Well, siya or Well, merong chismis na meron siyang malapit na kaibigan na tiga ron. Oh, okay. Oh, na contractor din. Siyempre, nasuriyan ng chismis yan. No? Pero ang sabi ni Secretary John Vic Remulla, nung tinignan nila yung CCTV doon sa hotel, mukhang wala naman siyang kasama. Oh, okay. Oh? At ang sabi ni Secretary John Vic, ay pumunta na siya doon sa lugar na yon, doon sa malapit sa Bangin, earlier. Tapos pinaalis sila ng mga pulis dahil bawal daw tumambay doon. Tapos pumunta siya ng hotel at pagkagaling sa hotel, after a few moments, bumalik siya uli ron Oo nga po. sa lugar na yon. No? Okay. Kaya ang kwan ngayon, yung mas dominant na theory ay talagang suicide. Oo nga po. According kay Secretary Remulla. Ang mahalaga lang, yung ibang anggulo ay talagang masarhan na nila. Okay. Dahil nga, dadami ang conspiracy theory nakakalat around her death. Oo nga po. Nako sir, maraming salamat po sa oras na binigay nyo dito, Sir Ronald. And Merry Christmas po and see you next week, sir. Merry Christmas, no? Baka makita tayo ulit sa Pasko. Yes, sir. Kita po tayo next week, sir. Salamat, sir. Sige, Ingat po, Lydia. sir. Ha? Happy Merry weekend. Christmas, Thank you, no? sir.